Breaking news mga kababayan, Trillanes, meron daw matinding pasabog na ikasisira ni Sara Duterte. Ito ang kanyang pagmamakaawa sa mga Pilipino. Ngayon po, meron siyang mas matinding ebidensya na magdidiin kay Sara para mawala sa pagka-vice presidente. Nako, mga kababayan, halatado na nanginginig na ito si Trillanes. Parang gutom na gutom. Lasing na lasing. Para mawala ang mga Duterte. Talagang mula sa tatay ni Sara. Mula nung makulong. Si PRRD hindi na makatulog. Itong si Trillanes. Paano niya sisiraang muli itong si Sara? Marami siyang pinalutang. Sila Madriaga, sila Flaviano, yung mga silent majority daw na majority ng mga Pilipino ay gusto daw ma-impeach itong si Sara. Pero binuljak ng reporter, bakit napakalakas si Sara sa survey? Plus 50 na ito. Parang ganun si BBM, negative 47 na. May mga lumalabas sa ganyan mga kababayan. Kaya itong si Trillanes, gaya nung ginawa niya kay Binay na siniraan, kasi nga napakalakas sa survey bilang kandidato ng pagkapresidente. So itong ginagawa niya kay Sara Duterte, isang pattern po para siraan si Sara. Kasi pag si Sara na ang naging pangulo, kasi number 1 contender ito mga kababayan si Sara, hindi nila matalo-talo. Lagapak lahat, pinklawan, dilawan, tangalista, bobolista. Mga hindi naliligo, na loyal, ninanakawan na, tuwang-tuwa pa. Hehehe, gagano tatawa-tawa pa na parang tanga. Yan po ang mga komento ng mga kababayan natin na majority na taong bayan na patuloy na sumusuporta po dito kay Sara Duterte. Kaya ngayon mga kababayan, bagong impeachment versus BP Sara. Ito na, Trillanes, ibinunyag ang planong pagsasampa ngayong Pebrero. Ilang araw na lang mga kababayan, may pasabog na magaganap daw. Ito na po mga kababayan, panoorin po natin. Mukhang pagkapasunala ng one-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. O kita nyo, inaantay na lang yung 1-year bar rule na pagkapaso. February 6 ba ito mga kababayan? Ituloy natin ito. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya. O kita nyo, mas malakas ang ebidensya sa nagpakilalang bagman niya. Sino ba ito? Syempre si Madriaga. Alam nyo bang itong si Madriaga? Halatadong manloloko. Ginagamit pa na siya ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Na yan naman ay sinulpak ng Net25 na itong si Madriaga. Paano ka magiging miyembro ng Iglesia ni Cristo, nakakulong ka? Kung sakaling miyembro ka ng Iglesia ni Cristo, tapos sasabihin mo pa, aktibo kang kaanib, paano magiging aktibo kang kaanib nasa kulungan ka? Ang Iglesia ni Cristo, hindi pwedeng ganyan na nakakulong, tapos aktibo ka. Ano yun, niloloko mo sarili mo para maging may credibility ang sinasabi mo? Kasi pag sinabing Iglesia ni Cristo, may credible, katiwa-tiwala. Di ba kahit sa trabaho, pag sinabing Iglesia ni Cristo, pinagkakatiwalaan, sureball na hindi magnanakaw ito, sureball na matatanggap ito at mabait at may respeto sa anumang bagay na kanyang gagawin. Tignan nyo po mga kababayan, nagpakilala ng Iglesia ni Cristo, hindi naman pala. Kung Iglesia ni Cristo ka, matagal ka ng tiwalag. Yan ang sabi ng Net25. Tapos sasabihin mo, Iglesia ni Cristo ka. Huwag mong lokohin ang taong bayan para masabi lang na totoo mga sinasabi mo.
marami nang naglutangan. Pati yung pare na nagsisinghot. Galit na galit din kay Sara at kay PRRD. Marami daw kasalanan si Tatay Digong sa mga ginawa niya dati. O tignan nyo, yung mga lumilitaw na mga kanila mga testigo na nagpapakilalang bagman. Maniniwala ba kayo mga kababayan? Tuloy pa natin kung totoo ito. Meron pa bang naniniwala kay Trillanes? Si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joas Malimban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Kita nyo, may bagong nakaambang impeachment ngayong darating na Febrero. Itong si Madriaga na talagang tiwalang-tiwala si Trillanes. Confident na matatalo si Sara. Halaka. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at Kita nyo, mga kababayan, pangungunahan daw ng isang civil society group na silent majority. Kita nyo naman, no? Makapal daw ang kanilang ebidensya na magdidiin at talagang matibay daw ito. Walang duda na mananalo sila. Wala nang lusot si Sara. Ang tibay ng loob. Kung may naniniwala dito mga kababayan, nanalo ito na kapitan sa Caloocan. Nung nangyari, ultimo, barangay tanod hindi manalo kasi hindi binoboto. Tinambakan lang ni Malupitan Malupitan, malapitan. Tignan nyo, kung may naniniwala dito, mananalo ito mga kabayan. Kaso wala Kahit purok leader, hindi manalo kasi nga, sabi nga ng iba, puro paninira ito kay Sara Duterte at Tatay Digong. Sino bang dahilan? Bakit nakulong si Tatay Digong? Di ba si Trillanes, sila dilima? Tapos ngayon, maniniwala pa kayo dito, sabi ng mga komento, wala na. Kahit anong gawin nyo, babasura lang yan ng Korte Suprema. Halaka, mga kababayan. at church leaders ang nasabing pagsasampa. Yun Kita nyo, church leaders daw, marami daw. Sino-sino naman ang mga ito? po ang aking nababalitaan, iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magfa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. Kita nyo, this time daw ay mabibigyan ng puwang mga kababayan. Sa tingin nyo, magpupurso ito, mag-get through ito. Baka mamaya, gaya ng dati, ganun din. Wala din. Kailangan bagong ebidensya. Ay, wala na. Yari na si Trillanes, iyak na. At kagandahan ito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kita nyo, doon pa lang daw sa mababang kapulungan. Magkakaroon na ng investigation. Ayon nga kay Congressman Benny Abante na nanalo kay Garcia. Mga kababayan, tila hindi mainit ang impeachment ni Sara. Ganon din sa majority ng Senado. Tila tinitignan yung seguridad ng kanilang kinabukasan sa 2028. Kasi nga mga kababayan, si Sara, pag kinalaban mo itong si Sara, bagsak na ang karir mo. Kaya itong si Trillanes, kahit anong gawin niyang pagtakbo para makabalik sa politika, hindi na makabalik-balik dahil nasira po ito. Binalatan ng buhay ni Sara Duterte. Inilabas ang kanyang mga baho. Tingnan nyo naman ang nangyari. Ni Kapitan sa Caloocan, hindi manalo-nalo. Ngayon maglalabas ang bagong ebidensya. Meron kaya? Halaka. Tignan po natin kung ano yung mga grounds nito. Baka naman mamaya, lumang-luma na ito. Ibasura lang sa kubeta ito ng Korte Suprema. Yari na. Iyak na naman kayo. 2028, malapit ng eleksyon. Wala na. Tatay Digong. Welcome back to the Philippines. Welcome back to Davao. Maglilitsyon ng baka at baboy.
at chicharon. Nako, malutong na malutong ito. Kumpiyansa sa Trillanes, napapabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. O kita nyo, kumpiyansa daw si Trillanes na papabor sa mga inihain na reklamo ang Korte Suprema. Yun ang kanyang paniniwala na hindi na nakakatulog ito. Parang yung isa nagkaroon na ng diverticulitis dahil hindi na nakakatulog. Over-fatigue daw sa kakatrabaho. Mga kababayan ko, tuloy natin. Trillanes, ano ba talaga? Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. O kita nyo? Tiwalang-tiwala na papasa ito sa Kongreso. Mananalo daw sila. At tiyak daw matatalo si Sara. Si Trillanes kasi ayaw sumuko Feeling niya siya yung tama Mga kabayan, kita nyo pinakulong yung si PRRD doon, nilalamig doon. Pero sabi nga mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, makakauwi rin si Tatay Digong. Pag si Sara na ang presidente, nako po, yari na sila. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP. O kita nyo, ganun pa rin yung kanyang ipapakita ng mga grounds niya. Confidential funds, sa education, mga laptop, napag-usapan na yan sa COA, sa Korte Suprema, na archive na ng ponente. Pinag-aralan na yan ng mga dyan, sas ganyan na naman di basura na naman yan. Yari na naman mga kababayan, labag na naman sa konstitusyon ito. Diba? Tignan nyo, kahit anong panira nila, ginawa nila kay Binay noon, nagtagumpay sila kay Binay, pero kay Sara, hindi sila mananalo kasi nga, gising na gising na gising na gising na gising na gising ang mga Pilipino sa katotohanan. Hindi nila kayang pagtakban or pagtakpan or lokohin ng mga Pilipino gaya ngayon. Yung mga nangyayaring pagnanakaw, napakatahimik nyo. Flood control, ayaw nyong pag-usapan. Puro kay Sara. Puro kay Sarat. Sarat ang ilong. Mga ganon. O, tignan nyo mga ito mga kabay. Kung kayo talaga, ang krusada nyo ay talagang anti-corruption kayo, bakit napakatahimik nyo? Tignan nyo mga tangalista, bobolista, pinklista, pinkilista, totoista. Wala kayong ginawa kundi nakatingin kay Sara. Confi. Piatos. O, anong nangyari? Wala. Binasura ng korte. Kasi nga, puro kayo paninira. Tuloy pa natin. Yan ang sinasabi ng mga komento. Na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. O ayan, dagdag na kaso daw ni Sara, yung pagbabanta dun sa magpipinsan at sa pamilya ni nung Pangulo. Parang hindi bago ito, napag-usapan na rin yan. May kondisyon yun. Kung sakali may mangyari sa kanya, yun ang kanyang gagawin. Wala naman Ibig sabihin, self-defense ito. O, tignan nyo mga kababayan, sa dami ng mga problema sa bansa, na mga issue sa pagnanakaw sa flood control, anong pinapasabog nila? Sara, Marcoleta. O, tignan nyo itong Blue Ribbon Committee, nga. Pinamunuan ng mga bulagaan, ng mga liderato, na ang ginagawa puro pagtatakip. Sabi nga ng komento, magkano kaya ang binuhat na maleta ng mga ito? Magkano kaya ang pinasampal na pera sa kanila? Yan ang sinasabi ng komento. Wala nang naniniwala dito sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng mga bulagaan na teatro ng mga artista na hindi naman mukhang artista. Yan ang sabi ng mga komento. Galit na galit ang mga tao.
Kaya dito kay Trillanes, malabo. Nanginginig na kasi nga si Sara mananalo na ito. Kasi isipin nyo, malapit nang mag positive 50 ang kanyang grado sa survey. Samantalang yung isa, abot na hanggang langit ang negatibo. Wala nang naniniwala dito dahil sa manangyayari. Grabe na talaga ang mga tao na komento. Galit na talaga. Base raw sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng nagpakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. O kita nyo mga kababayan, matibay daw na ebidensya itong karagdagang witness niya, si Nasi Madriaga, na ayon sa kanilang pinalabas sa pasabog, si Madriaga daw ay dinalaw daw ni BP Sara. Ayon kay John Vic, hindi daw dumalaw si BP Sara doon kay Madriaga. O, kita nyo mga kababayan? Si Rimulya na yan ang nagsabi, hindi dumalaw si Sara, may CCTV. Ang dinalaw niya yung kaibigan niya doon na isa. Hindi yan si Madriaga. O, si Madriaga, nagpapakilalang aide ni Sara pero itinanggi kay Sara. Alam nyo itong si Madriaga, ginagamit lang ng mga pinkilista ito. Dilawanista, tangalista, bobolista para idiin si Sara. Kita nyo magpapakilala ng Iglesia ni Cristo, hindi naman pala. Sasabihin niya aktibo, ano yun, nasa kulungan? Paano ka nakakasamba? Nasa kulungan ka? Paano mo nagagawa yung mga pagsamba mo? Kung nasa kulungan ka, yan po yung sinagutan ni Marcoleta yan. Okay, napag-usapan niya sa Net25. Hindi tayo fake news ha. Si Marcoleta nagsabi niyan. Okay? Tuloy natin. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, kaugnayan ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Isipin mo, dinadawit si Sara Duterte. Tumatanggap daw ng mga payola sa mga sindikato. Totoo kaya ito mga kababayan? Isipin nyo. Gagawin lahat nila para masira si Sara? Hindi na bago yung confidential fund. Pating tong si pare na nagsasangkot, nagsasangyup habang tirik ang mata. O, kita nyo mga kababayan. At itong pare na ito nakalike sa mga malalaswang website. Yan ang balita sa social media. Ituloy pa natin. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. Ay wala na mas. The same pa din. Ibabasura lang yan ng Korte Suprema. The same pa din pala. Kita nyo naman dito mga kababayan, hindi na pinapansin ng mga congressman itong impeachment na ito. Kasi nga mga kababayan, tagilid sila. Hindi sapat yung paninira nila kay Sara, kahit anong gawin nila, hindi na sila nakakatulog mga kababayan. Ang tingin ng tao dito kay Trillanes hanggang tinanggihan ni Tatay Digong noon nung election Gustong maging vice president sabi nga ni Tatay Digong, nako, wag yan. Baka wala pa akong isang buwan magkudeta na. Huhudasin ako ng taong ito. Yun ang sabi ni Tatay Digong. Kaya si Trillanes, wala nang naniniwala dito mga kababayan. Kahit anong gawin niya, sirang-sira ang political career niya. Kita nyo naman yung nangyaring eleksyon dyan sa Caloocan. Walang nangyayari. Kahit barangay tanod, di manalo. O kung may naniniwala dito, mananalo ito bilang kapitan or mayor. Kaso wala Hindi nanalo Talagang nilampaso ni malapitan doon, tapos sasabihin niya, yung mga troll daw na naniniwala kay Sara Duterte, dapat daw maliwanagan ang isipan. Hindi daw lubos na kilala si Sara Duterte. Aba, nagsermon pa Hindi lubos na kilala si Sara Duterte dito. Kaya yung mga supporter niya, bulag-bulagan.
Aba, sinabihan pang bulag-bulagan ng mga supporter ni Sara Duterte hanggang kay PRRD. Itong si Trillanes na ito, na hanggang ngayon ay talagang kuda ng kuda. Sabi nga ng mga basher ni Trillanes, ito daw si Trillanes, asong trililing, alaka, mga kababayan ko. Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ho ba? So yan po ang ang nakita ko lang na ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at Nako, mga kababayan, sabi nga ni Benny Abante, wala na. Matamlay ang suporta dito sa impeachment ni Sara. Alam nyo kung bakit? Walang budget. Dati kasi talagang umaapoy, sumasabog na milyones kada pirma, 20 milyones. Kada pirma ng isang congressman para sang-ayunan ang impeachment ni Sara. Nakalikom sila ng 215 na signatura para isulong ang impeachment ni Sara. Majority, inimpeach sila sa Kongreso si Sara. Isinulong sa Senado. Pinag-usapan doon. Tapos anong nangyari? Binasura kasi unconstitutional. Labag ito sa batas. Isipin nyo, confidential fund, sasabihin nila marami daw itong atraso sa COA. Positive daw ito na talagang may kinalaman dito sa piatos-piatos na ito. Confidential fund nga eh. Ba't yung isa, 4 billion ang kanyang confi, hindi nyo iniimbestigahan? Di ba mga kababayan, kung hindi politika ang ginagawa nyo para siraan si Sara, di ba? Tuloy pa natin. allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaang nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. O, kita nyo mga kababayan, ayon sa kanyang paniniwala, iba na raw ang dynamic sa politika ngayon. Dahil si Tatay Digong, ayon sa kanyang paniniwala, humina daw ang mga Duterte. Alam mo Trillanes, sa trap ka. Lalong lumakas ang mga Duterte. Kung malakas noon, na nandito sa Pilipinas si Tatay Digong, mas malakas ngayon. Dahil kay Tatay Digong na-trap ka. Dahil sa ginawa nyong ito, itong si Sara, nakatadhana na maging Pangulo ito. O, kita nyo, majority ng mga Pilipino nakatingin kay Tatay Digong. Pakiramdam ng mga Pilipino, natanggalan sila ng karapatan para ipagtanggol ang kanilang Pangulo na pinagkatiwalaan nila ng 6 na taon. Dahil sa ginawa niya sa bansa na disiplina mga Pilipino, pati mga chismosa, hindi lumalabas, nakasipir ang bibig. Pati mga lasinggo na bawasan, lalong-lalo na yung mga tumitira ng ipinagbabawal na makakasira ng kapwa-tao at sa paligid, sa mga eskinita, na bigla na lang kukunin yung hikaw mo. Bigla na lang may umuusok na di mo alam kung saan, akala mo nagluluto ng barbekyung langgam. Di ba mga kababayan ko? O so ngayon, ano sa tingin nyo, mag-get through ba itong impeachment ni Trillanes na naman, walang kasawa-sawa? Kasi nga ginagawa nila ito kasi nga takot na takot sila kay Sara Duterte pagdating ng 2028 na eleksyon dito sa national election, sa presidential election. Napakalakas si Sara. Tignan nyo naman ang survey na sumasabog ngayon. Puro Sara. Positive lahat. Itong isa na pababa na dalimdak ay pababa rin ang kanyang grado, negatibo. Samantalang yung isa pataas ang pataas, si Tatay Digong, 92, 93, plus 93%, pero ito negative na. Pasiro na, mga kababayan, ganon. Isipin, 27, negative 27, negative 30, negative 40, mag-50 na ito kung hindi ito
Wala, kahit anong gawin na paglipat-lipat, papalit-palit ang mga pwesto ng kanyang mga tinatawag na mga namumuno sa gobyerno, wala. Kahit anong gawin niyang ilagay dyan, puro kurap, walang nangyayari. Tignan niyo ang Blue Ribbon Committee, wala din. Tignan niyo yung ginawa ni Marcoleta, Minority Report, kinainggitan nung isa. Sinabihan si Marcoleta na bastos, nilabag ang konstitusyon ng Blue Ribbon Committee. Kabastusan ba yun? Kabastusan bang paggawa ng Minority Report, sabi ni Marcoleta? O sige nga, Pinky. Kaya sabog ka kay Marcoleta, wala kang masabi eh. Debate, ayaw mo, puro ka social media, pasabog ka. Sa mga mainstream media ka nagpapasaklolo, pero harapan wala. Para kang naihi, na langgam, na lasing. Sabi nung komento. Sino ba itong nagkomento? Si Jason. Jason Pitugo ng Zambales. Kumakain habang nanonood kay Wonder. Daming nanonood. Nasa 10,000 po mga kababayan. O, di ba? Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, isang like, isang share po, at isang subscribe. At sabihin nyo kung saan po kayo nanonood, okay? Mabuhay po. Sana po, umabot po tayo ng 500,000 itong taon na ito. Malapit na tayo mag 300,000, okay? Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po mga Pilipino na patuloy na dumadalangin para makauwi si Tatay Digong. Okay po? Salamat po.